Dear The Kilig Pill, ako si Sofia from Quezon City. Sophie na lang for short. Graduate ako ng Fine Arts sa isang university sa Manila. Nagtatrabaho ako as a freelance illustrator para sa foreign clients ngayon. Na-excite ako nung nabalitaan kong gusto mong mag-share ng stories dito sa Kilig Pill, kaya nagbakasakali ako na ma-feature. Nangyari ang share ko sa inyo noong nasa second year high school pa lang ako. Nag-aral ako sa isang Catholic school sa Paco, Manila. Normal lang ang buhay ko noong high school. Average looks, average grades. Hindi ako active sa school activities pero bilang artist, ako palagi ang puntahan ng lahat kapag may kailangang i-drawing. Logo, slogans, charts, kahit pa nga pa-drawing ng portraits, ako ang nilalapitan ng mga kaklase at kahit ng mga teacher ko. Simple lang ang araw-araw ko noong nasa high school ako. Nood ng paboritong anime pag-uwi, drawing ng Fushigi Yugi, Sailor Moon, Ghost Fighter, konting chat sa MIRC. Muni-muni. Kontento na ako doon. Masaya na ako. Hanggang naging ka-close ko ang classmate kong si Francis. Hindi siya katangkaran, Nurse Joy. Maputi, mapungay ang mga mata, at kapansin-pansin din na matangos ang ilong niya. Gwapo siya, pero hindi yung tipong mukhang babaero. Sabihin na lang nating pleasant yung aura niya. Student leader din siya. Vice President siya ng klase namin. Sadyang cool at maaasahan siya ng lahat. Kapag may kailangang iutos ang teacher, isa siya sa una nagvo-volunteer. Kapag may nag-aaway sa room, siyang pipigil at kakausap. Nire-respeto siya ng lahat, papa-teacher o ng mga estudyante. The ultimate good boy type. Crush siya ng halos lahat ng babae sa class namin. Pero walang naglalakas loob na umamin. Dahil sabi nga nila, mas magiging payapa ang klase kung hindi namin classmate ang magiging girlfriend niya. Kung walang kahit sinong susolo sa kanya, edi iwas inggitan at selosan. Pero ako, sa totoo lang, wala akong pakialam sa unspoken rule na yon or kay Francis. Kasi hindi talaga ako kumbinsido sa pinapakita niya. Super bait, kaibigan ng lahat. Walang tao ang ganun ka-likeable na walang tinatagong masamang ugali. Malamang, pakitang tao lang yon. Noong second quarter ng school year na yon, naging magkatabi kami dahil pareho ang initials ng apelido namin. Nasa second row kami sa harapan. Ramdam ko ang mga mata ng mga kaklase ko habang papatayo ako sa bagong upuan ko katabi ni Mr. Ultimate Crush ng bayan. Wow! Magkatabi pala tayo ngayon? Bungad niya sa akin. Kitang-kita ko yung kinang na mga mata niya. Parang ilang segundo akong napatigil sa paghinga. Nagulat ako dahil siya pa yung unang bumati sa akin pero mas ikinagulat ko yung tila kiliti na naramdaman ng puso ko. Mabilis kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Kalma, Sofia. Hindi ka pa convinced sa pinapakita nitong si pa-good boy sa lahat, hindi ba? Isang araw, umaga ng klase. Lalabas na sana ako para pumunta sa kantin. Pagtayo ko, nagulat ako nang bigla rin siyang napatayo mula sa armchair niya. Heto na naman ang bigla ang hindi maipaliwanag na pagtigil sa paghinga ko. Lumingon ako sa balikat ko at naaninag ko yung puting polo niya. Nasa likod ko siya. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Ramdam kong nilapit niya yung mukha niya sa tenga ko at sinabing, Sophie, red alert. Oh my God, tinagusan ako! Parang nilamukos ang mukha ko sa kahihiyan. Oh my God! Habang nakapikit at hindi malaman kung saan ko nga ba nilagay yung extra sanitary napkin sa bag ko, narinig ko uli siyang bumulong sa akin. Lumakad ka lang. Tatakpan kita habang naglalakad.
ihatid kita sa CR nyo. Para ko siyang bodyguard nung naglalakad kami sa hallway. Sinabayan niya ako hanggang makarating sa girls' CR. Dali-dali akong pumasok habang iniisip kong lumusot na lang sa maliit na bintana para hindi ko na uli siya kailangang harapin sa buong araw. Pwede bang i-flush ko na lang ang sarili ko dito? Noong araw na yon, pagkatapos ng red alert incident, hindi na ako makatingin sa kanya. Hindi nakatulong na may mga group activity na magkasama kami sa group. Ay, Nurse Joy, para akong nakainom ng 5 tasa ng kape. Hindi ako mapakali at dahil nga seatmates kami, naramdaman ko yung mga attempt niya na kausapin ako dahil mas parang nadadalas ang pagdikit ng braso niya sa siko ko. Kaso lang, dahil sa kahihiyan, nagpapakabisi ako sa kung ano-anong bagay. Kunyari nagdodrawing sa sketchpad o kaya nagbabasa ng manga kapag free time. Para may excuse ako na hindi siya kausapin or tingnan. May ate ako. Tapos babae yung bunso namin. Sanay na ako sa ganun. Ako pa nga yung tagabili ng pads nila eh. Nangyayari talaga yan. Normal yan. Kaswal na sabi niya. Lumingon ako sa kanya at nakita ko siyang nakangiti. Yung sincere na ngiti na nagsasabi na okay lang ang lahat at sana kausapin ko na uli siya. Actually, ang awkward lang din sa pakiramdam kasi hindi man lang ako nakapagpasalamat sa ginawa mo. Thank you ah. Habang tumatagal kaming seatmates, lalo kong nakikita kung bakit siya gusto ng lahat. Magaan siyang kasama, palabiro siya at may sense kausap. Parang ang dali-daling mag-open up sa kanya. Hindi ko mapigilang ngumiti tuwing pagkatapos niyang sumagot sa recitation. Lumipas sa mga araw, napapansin kong palagi akong parang napapatulala habang nagkwekwentuhan kami. Totoo nga na mabait siya. Gusto ko na siya. Gustong gusto. Pero kahit na gusto ko siya, hindi pa rin pumasok sa isip ko na sabihin sa kanya yon. Bakit pa? Seatmates, kabiruan, ka-exchange paper, okay na sa akin yon. Kontento na ako sa araw-araw na nakakausap ko siya. Dumating ang third quarter. Kinailangan na naman naming magpalit ng seating arrangement. Napunta siya sa first row at ako naman sa last row malapit sa bintana. Hindi mo lang alam, Nurse Joy, kung gaano ako kalungkot noong araw na yon. Hindi ko na siya malalapitan ng walang magandang dahilan. Hindi tulad dati na isang lingon ko lang, nandun lang siya. Kapag nagkakasalubong kami, magiliw pa rin naman niya akong binabati at binibiro. Sa tuwing nagkakatagpo ang tingin namin, niningitian niya pa rin ako. Minsan may kasama pang kaway. Walang naging epekto sa kanya yung pagkakalayo namin. Ako lang talaga yung naapektuhan. Sa bagay, hindi naman nakapagtataka yun dahil one-sided lang ang nararamdaman ko. Isang araw, lunchtime, habang wala masyadong tao sa classroom namin, nagulat ako nang lumapit siya sa akin na parang nahihiya. Napaupo ako ng tuwid at parang napangangapa yata ako nung tinitingnan ko siya. Hinila niya yung isang armchair at umupo. Pwede ba akong humingi ng favor? Nahihiyang sabi ni Francis. Napakurap ako ng 2 beses. Ano yun? Sabay abot niya sa akin ng picture. Picture yun ng isang babaeng classmate namin, si Marianne. Siya yung girl na naging seatmate niya noong first quarter. Hindi ko alam kung anong itsura ng mukha ko habang tinitingnan ko yung picture na yun at ine-explain niya sa akin na gusto niya raw ibigay yung sketch at pinapagawa niya kasama ng... Hindi ko alam kung anong itsura ng mukha ko habang tinitingnan ko yung picture na yon. At habang ine-explain niya sa akin na gusto niya raw ibigay yung sketch kasama ang flowers at chocolates kay Marianne para sa Valentine's Day.
Hindi pa alam ng iba na girlfriend ko siya eh. Ewan ko ba kung bakit ayaw niya malaman ng mga tao na kami na. Halatang lito si Francis habang nagkukwento. Wala siyang kaalam-alam sa unspoken rule ng mga babae dito sa classroom na walang pwedeng sumolo sa kanya. Seryoso yon para sa girls. At ngayon, seryoso na rin yon para sa akin. Tinanggap ko yung favor na hiningi niya sa akin. Ginawan ko ng charcoal sketch yung picture ng girlfriend ni Francis. Bawat linya, parang blade na gumuhit din sa puso ko. Kinailangan kong gawin yun dahil kaibigan niya ako. At kasi duwag ako. Kontento na ako na magkaibigan lang kami, hindi ba? Seatmates, kabiruan, ka-exchange paper. Kaya kailangan kong tanggapin na may matapang na nagtapat sa kanya. Hindi kontento sa kung ano lang sila. Kaya nagawa niyang sabihin ang nararamdaman niya kay Francis. Kinalimutan niya yung unspoken rule. Malamang maging traidor siya sa paningin ng iba. Kaasaran siya ng lahat. Pero ang kapalit, sa huli, nakuha niyang pagmamahal ng taong gusto niya. Ng taong gusto ng lahat. Nagpasalamat si Francis noong inabot ko sa kanyang sketch. Ang ganda naman ito. Thank you ah. Sabay tapik sa braso ko. Pabirong tapik na ilang beses ko nang nakitang ginawa niya sa mga kaibigang lalaki niya sa klase namin. Good luck sa inyo ah. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba yung tungkol sa inyo. Sigurado akong nanginginig yung boses ko. Ngumiti ako pero parang dinudurog ang puso ko. Pagkatapos nun, palagi ko pa rin tinatanaw si Francis mula sa upuan ko. Mukha siyang masaya. Minsan, nakikita ko rin yung mga palihim nilang tinginan ni Marian. Masakit. Pero dahil mukhang masaya naman sila at gusto ko siyang maging masaya, pinilit ko na lang ding ngumiti ng konti at ibaling ang tingin ko sa labas ng bintana. Maraming salamat po sa pagpili sa sulat ko at sana marinig to ng crush ko. As if namang malalaman niya na siya to. More power sa TKP and stay safe. Ang otaku ng Paco Manila, Sophie. Thank you so much, Sophie. Salamat at binahagi mo sa amin ang masayang kwento mo. Ang cute talaga ng high school romance, no? Parang iniisip mo na katapusan na ng mundo kapag may nangyayaring nakakahiya or hindi ka nagustuhan ng crush mo. Pero sa totoo lang, magandang practice na yun sa mga susunod pang mangyayari sa buhay mo. Ayokong sabihin na totoong buhay kasi totoo naman nangyari yun sa kanya. Valid yung pain and emotions mo kahit na high school ka pa lang or kahit gaano ka pa kabata. Pero at least, malamang alam mo na isa sa pinaka-importanting lesson ng kwento ni Sophie, at least for me ha, if you don't ask, the answer will always be no. Naglakas ng loob si Mary Ann classmate na sabihin kay Francis yung feelings niya. Ayun, edi naging magjowa sila. Brave si ate girl kaya meron siyang napala. Naging jowa niya si secret crush ng bayan. Pero alam mo, applicable kasi yan sa iba pang aspect ng buhay natin. Kapag sa work, pag di ka kontento sa sahod mo, ano ba namang sumulat ka ng letter o sabihin sa boss na bakya naman? Diba? Taas naman ng konting pay. Kung hindi, edi hindi. Pwede din mag-resign. Hindi, joke lang. Pero malay mo, pumayag. Edi may dagdag ka pa na pang online shopping mo, diba? And regarding dun sa unspoken rule dun sa classroom nila nun, parang normal yun no? Parang ewan ko may isang duwag, tapos ipaparamdam niya sa iba na, guys, wag na lang nating sabihin yung feelings natin para walang ma-hurt or something, pero in reality, pinoproject lang niya yung ganung reaction sa iba. Para pare-pareho sila ng standing. Pare-parehong laos. Pero, then again, kung hindi ka magte-take ng risk, paano mo malalaman yung susunod na mangyayari, di ba? Kung susugal ka and mabibigo, at least alam mo yung sagot. May finality. Kung hindi mo sasabihin kung anong feelings mo, forever na lang na may tanong sa isip mo. What if ganito? What if
Ganyan. What if naging kami nga no nung umamin ako sa kanya? Palaging merong duda. Wala kang closure. Well, thank you so much again for listening. Again, I'm so sorry guys sa tagal ng hiatus natin sa The Kilig Pill. Alam nyo na, live. Pero kung interested kayong marinig ang love stories ninyo dito sa The Kilig Pill, please mag-email lang kayo sa thekiligpill@gmail.com and malay nyo, kwento nyo na ang next na ma-feature. Again, this is Nurse Joy. Please watch, like, and subscribe na sa reseta para sa mga lovesick. The Kilig Pill. Mag-iwan lang kayo ng pa-shoutout sa comment section natin. And hello pala sa mga kaibigan ko na mga nakikinig. And thank you sa mga nakinig dun sa last story natin. Sana po palagi kayong bumalik every week para sa new stories and kalokohan or whatever kung anong mapupuntang letter sa atin for the week, okay? And spread the word. Pakisabi na lang sa mga friends ninyo ang The Kilig Pill. Kung gusto nyo po ng stories na magaan, dito lang po kayo mag-tune in. Huwag na tayong magpaka-stress. Ma-in love na lang tayo ng sama-sama. Bye!